물론 라하야시. On. Elmo. Elmo. Yeah, yeah. Overdose. Back in cleaning before leaving. Every time, same thing. How many years now? 38 years. And no end. And not never ending na. Hello Ray guys! Good afternoon! Parang good evening na no? Pero afternoon pa guys, it's already 4:33 ng hapon dito sa Finland. But of course, since we are in the Nordic area, so madilim talaga dito. And today actually is one of the darkest day dito sa Finland guys. Kung meron kaming pinakamaliwanag that the sun doesn't set at all during summertime. Today naman, isa siya sa mga araw. Meron kaming dalawang araw na sobrang madilim talaga dito sa Finland. But thank God na nag-snow kahit papano, kahit konti. And we are still hoping for white Christmas. Di pa rin kami nakakuha ng Christmas tree namin sa forest guys. Kasi we didn't have the time. Lighten baluhan. But maybe tomorrow kukuha na kami ng Christmas tree sa forest. So ngayon guys, bago mag-close ang Haviki ng Christmas until 23 hanggang bukas lang sila, punta tayo doon and mag-Haviki tayo. Nagbabaka sakali na makakuha tayo ng maraming carrots na naman. So papunta na tayo doon guys sa Haviki, doon sa Lahati. Nasa Hollola area na tayo ngayon. And actually, nag-juice si Nico kanina ng carrots. There's half a box of the carrots left now. So maybe 10. 10 bags or like 10 kilos. So, nag-juice na si Nico ng mga carrots kanina guys. And binigyan namin si Lola last time, pati yung mother-in-law ko. Sabi ni Lola is nagustuhan niya daw. Tapos parang nagkaroon daw siya ng lakas, kakaibang lakas. So, diba? Yun. So, sana maraming carrots ngayon, or I don't know what we can really get from there. We can buy from there. Kasi nga, hindi naman natin alam kung ano yung mga food waste na nanggaling sa mga groceries. But today is a Monday. And it's actually very dark. Lalo na doon sa amin. Pero dito sa city, hindi mo siya ganun mapansin. Kasi nga, maraming ilaw. Maraming mga ilaw ng sasakyan, ilaw ng mga poste, pero dun sa amin guys, grabe, sobrang dilim talaga. So dito na tayo sa Lahati guys. 5 minutes na lang, andun na tayo sa destination natin. Tara na guys, punta na tayo doon. Diyan sila Nico nag-park. Kasi kailangan nilang i-drop yung mga basura guys, yung mga plastic doon sa garbage na box, yung malaki. Nakalimutan namin. So, walang space sa car. Saan ko ilalagay yung mga mapapamili ko dito today? But yeah, maraming tao ngayon kasi nga it's a Monday. And hopefully, makuha din talaga tayo ng marami-rami today. No? We're not expecting a lot talaga guys, basta magpunta dito sa Haviki. Kung ano lang yung meron, hindi, yun na. So, dito na tayo sa pinakalikod ng pila. Dito tayo sa pinakalikuran talaga ngayon. Sobrang daming tao guys. Andito na ako malapit sa may bus stop na katayo. Pero hindi pa sila nag-open, mga 5 minutes pa siguro.
Malamig siya today kasi medyo mahangin. Kaya itong jacket ni Nico ang hinirap ko guys. Kasi yung mga jacket ko guys hindi na magkasya sa akin. So si Nico lumaki din. Kaya yung ginagamit niyang jacket is yung favorite niyang leather na jacket. Sa akin na lang daw ito yung jacket niya para magamit ko. Sabi ko ibenta sa ukay-ukay. Sabi niya wag na kasi magamit pa naman daw. Kaya ito yung suot ko ngayon. Ito yung jacket ni Nico. Pero kasya na sa akin. Sobrang dilim ng langit guys. As in, sobrang madilim talaga siya ngayon. Alam niyo ba, kapag ganito kadilim, usually dyan nagpapakita ang Northern Lights. Kasi marami ang stars. But dito sa Finland kasi guys, challenging din yung aurora hunting or yung Northern Lights hunting kasi nga palaging cloudy dito. But sa area namin, madalas nakakita naman kami. Pero alam mo yung maraming beses ko na siyang nakita. So parang wala lang siya sa akin. But for you guys na haven't experienced it yet, it's so magical. Lalo na kapag nag-wave yung Northern Lights. Para siyang music na, alam mo yung walang sound. Parang may harmony, parang may waves, parang ganun. Tapos usually color green and may light pinkish and purple or pink na color. Pero madalas is color green talaga and color white. Ayun. So, hopefully meron tonight. But I don't think so. I have the energy to go out to chase that one or to look outside, guys. Kasi tatakot din ako lumabas ng bahay paggabi kasi nga may wolves nga. Alam niyo ba yung hunting area ni Nico kung saan siya nag-hunt ng deer na meron siyang nilagay doong camera kung saan sila nagmo-monitor ng mga deers. May nagpunta doon guys na wolf. Kaya mas lalo ako natakot kasi may wolf talaga sa lugar namin. And nakakatakot siya kasi nga wala kasing sinasanto yung wolf. But you know what, may mga issues dito ngayon sa Finland regarding that one kasi nga ayaw ng ibang tao na i-hunt sila. Ayaw din ng iba na mabawasan yung population nila. But there was a law ngayon na pwedeng i-hunt yung mga wolves guys. Kasi nga pumupunta na sila sa mga cities and delikado siya lalo na kung yung mga bata is maglalakad papunta sa school or magta-travel papunta sa school. So ayun, na-approve na yung law na yun for this year. Ewan ko kailan mag-start yung hunting season. Kailangan tanungin si Nico kailan yun. But yeah, meron ng law for that na pwede silang i-hunt dito sa south banda and sa other parts ng Finland kasi sinisira din kasi nila yung kabuhayan ng ibang tao like yung mga horses, kinakain nila yung mga sheep, yung mga aso, ganyan. So it's a good thing na merong law na ganyan ngayon, but some people really don't like it kasi nga alam mo yung pro animal cruelty sila. Hindi naman sa agree ako doon sa animal cruelty, but alam mo guys, hindi naman ibig sabihin na i-hunt sila is i-zero sila, i-minimize lang sila guys kasi nga mabilis silang dumami. So sa isang family ng wolf, maybe 2 or 3 or 4 puppies ang pwede nilang ipanganak each year. So imagine ilan na ang meron nandoon ngayon sa forests dito sa Finland. Kaya kailangan din i-control yung population nila. Bukas na yung door. So tara na guys, pasok na tayo doon. Dahan-dahan, mag-move na rin yung pila papunta doon sa harapan. Or doon sa loob. Maganda ka talaga pag malamig guys kasi nakakaputi. Pero brown talaga ang color natin. So, mulam-mulam yung isingit natin. Yan, bukas na yung pinto doon. Pasok na yung mga tao nandun sa harapan. Pula natin pisngi guys, konti. Malamig. So, dito na tayo sa loob. But still, mahaba pa rin ang pila. So, dito guys, sa may likuran banda, meron ng mga boxes. I don't know what is this. Exotic food, ECL. Ano to?
Ay, yung mga ano. Ito yung last time din, oh, yung mga curry paste. Ano ko niyan. Kasi hindi mo kumakain sini ko ng curry. Tapos may mga tinapay din sila doon na naka-pack na o naka-bag. Kuha ka na lang dyan. Sa likod banda guys, andyan yung mga coffee, yung mga cakes. Kapag palabas ka na, pwede ka nang bigyan nila dyan. Ang daming tinapay ngayon guys. More Christmas food guys. Yan na yung ating bags guys. Grabe yung jackpot natin today. Sulit na sulit yung 10 euros natin dito. Grabe yung mga napamili ko doon guys sa food waste. Mamangha kayo mamaya. Daan muna tayo dito sa Rusta guys kasi may titingnan ako kung meron sila dito, pero kung wala sa used ka lang, pero siguro bukas at nagbabasa ka sakali na meron sila dito. Ito yung hinahanap ko guys, oh, butcher knife, tag mahal man, uy, tag 29. Mas mura man yung andoon sa Tukmani. Hindi na lang, uy, mahal. Ziploc bags na lang guys. Ito na lang bilhin natin isa kasi sabi ni ko wala na daw kaming ganito sa bahay. Nakabili na ako guys. Ito yung gusto kong bilhin. Dito na pinasama sila Nico kasi wina-warm nila yung car kasi malamig na today. Dito na kami guys sa labas ng building ng aking mother-in-law ni Lola. Kasi guys, alam nyo ba? Tiba-tiba tayo ngayon. Nakakuha ko ng 2 Christmas ham. As in, malalaki talaga siya. So, yung isa ibibigay namin sa kanila para sila na magluto. Tapos nagdala din kami ng juice para sa kanila. Dito na kami guys. Yan, nabitbit na ni Nico yung mga carrot juice. And yung ibigay namin kay Lola. Yan guys, oh. Ito yung ham, oh. Frozen pa yan guys. Ang bigat, 3 kilos yan. Yan, oh. Kasi hindi ko na mabitbit, hindi ko na mabuhat kaya sobrang mabigat. So yung pinapay din sa pagatas. The dogs are here. I think she will be surprised with this. Mama! Moy! Mulon lahay asule. On. Ei, se on jo. Mä sain sen sieltä hävikiruosta. Siellä on kinkku. Siinä on Niin. 2-3 kilon kinkkua. 3 kilo. Mutta me varmaan itselle jätetään. Mä sain jo 2 kappale. Meillä on toinen kanssa jaotus. Saat Sieltäkö? Niin. Ja vaikka päivämäärä on, mutta ne on pakasteessa jäässä. Niin, eihän ja ne sitten tää on maito. Tää on se maito, mitä sä juot, eikö niin? On. Katso, mikä päivämäärä se on. Nyt jo. Niin, 29. päivä tammikuuta. Oi. Joulukuuta. Ja ne heitä Mä en se. tiedä, hyvä. onko se tippunut vai minkä takia se on. Kun se laatikko on nyt onko se joku on semmonen Joo. tommonen näköinen laatikko. Sen takia ne heitä Oi. sen. Pistä tohon, niin saa Ulla kantaa sitten. Taikka tuu Joo, mä keittiöön. nostan, joo, mä Tuu nostan ne keittiöön. Tuu keittiöön. Tuossa on porkkana mehua. Voi että. Vielä saatiin porkkana mehua. Elmo! Ja sinäkin. Hello Ray guys! Finally, nasa bahay na kami. Sobrang tagal namin doon sa kay Lola guys. Actually, dapat ihatid lang namin yun. But, napastop tuloy kami doon ng sobrang tagal. Tapos nagchika-chika, tapos nagkape na, ganyan. Kaya hindi kami nakaalis agad. So guys, andito na yung bag sa gilid. Ito na siya, papakita ko sa inyo. Ayan na guys yung laman ng ating bag. Isang bag na lang to guys kasi pinag-isa na namin ni Nico instead of 2 bag. But yeah, 2 bag yung dala ko kanina. Pero nilagay na namin dito lahat kasi kasya naman siya. Pero kasi kanina guys, 2 dala ko para madali ko siyang mabuhat.
But yeah, isa-isahin natin yung laman nito guys, and grabe, tiba talaga tayo ngayon. Sobrang dami nating napamili for worth 10 euros doon sa Haviki guys, and isa-isahin natin to. Sobrang dami, as in, we're so blessed. Sobra talaga. So, meron tayo dito guys, itong apaya. Ito siya, fish balls ito. Kiryolohi. Ito is salmon, so lactose free siya. Yung fish balls siya guys, nagawa siya sa salmon, and ito is ipapan fry mo na lang siya for 2 to 3 minutes. So meron tayong 4 na bags ito. 1, 2, 3, 4. Ayan, so 4 to guys. So pang ulam din to ayan, so gagawa na lang natin to ng sauce, and pares natin siya sa mashed potatoes. Alam nyo ba, gusto ko sana ng mga salad, ganyan, pero wala doon ngayon guys. Wala sila masyado mga salad. That's okay, we were able to get something else and much better than that. And since carnivore nga kami dito sa bahay, marami tayong nakuhang mga pagkain doon na magustuhan natin. Tapos, yung maraming na naman silang karne. Tapos, meron tayo nitong 2 chicken. Itong isa is kanawok, chili, valkosipuli or chili and white pepper, or valkosipuli is garlic. Tapos, meron tayo ditong kalkonan muria pihivi. So, this is turkey. Ito siya guys, na meron na siyang rose pepper and pepper. Ayan. So, ito siya guys. Diretso na ito. Pwede mo na lang tulutuin sa oven o kaya sa pan for 10 to 15 minutes. So, mabilis lang siya na food. Tapos, meron din tayo nito. Meron tayo ditong leipayusto. Ayan. Ito yung tinatawag na katangi-tanging cheese dito sa Finland guys, na dapat nyong tikman kapag nagpunta kayo dito. And I'm planning na i-serve ito sa Pasko. Kasi ito masarap siya kapag nilalagyan siya ng lakka or yung jam na gawa sa, ano ba yung cloudberry. Yan. So ito, ang tawag nila sa Finnish guys is leipayusto or grilled cheese, bread cheese. And ito yung cheese na kapag kinain mo siya squeaky, kaya ang other tawag nila dito is squeaky cheese. Ayan. So, or grilled cheese. Yan. Sarap to siya guys. Tapos, marami kaming tinapay na dala kanina doon kay Lola guys. And, nakita nyo naman dun sa bag na bit-bit namin. 5 pakete or 5 bags yata yun ng mga dark bread or itong Ruiz Leipa or rye bread. Rye lang lahat ng bread na kinuha ko today. So, yung last time na binigay namin sa kanila na ubos na, and ganun kami kalakas kumain ng tinapay guys. Kahit yung mga matatanda dito. Kasi breakfast, tapos sa lunch, meron ding tinapay, snack, tinapay, dinner, tinapay. Ganyan dito guys. So, ito, very popular talaga yung mga rye bread dito. And, katangi-tangi talaga yung rye bread nila dito, guys. Alam mo yung pure lang siya na rye bread na wala siyang halong mga nuts. Pero, it comes in different kinds of varieties nowadays. Marami din silang iba't ibang klaseng tinapay. But, yung pinaka-favorite ko is itong Reisumies na Oululainen na tumma. Yung dark talaga siya na tosituma. Very dark talaga siya na rye bread. You can put that one in the box, Daddy. Yeah. Naglaba na naman si Nico guys. Hindi siya panlaba po. Puti na lang nilabahan niya guys. Is hindi ko na kailangan tupiin. Tinupi niya na. Nilagay niya doon sa box. Kasi si Anika nagsuka kahapon. Kaya nasukahan yung, sorry ha. Nasukahan yung bedsheet niya, nilaban ni Nico. Ayun. Tapos, ito guys, yung pinaka-favorite ko. Mga ganito yung mga kinuha ko na tinapay. Ito pa, oh. Ganito din yung mga binigay namin kay Lola. Ayun, dun sa lola namin guys. And,
Kasi andun din, same building lang sila ng mother-in-law ko. 3, 4 na to. Marami akong kinuhang rye bread. Usually ito guys, ako lang talaga ang mahilig. Doon kumakain naman si Nico and Anika. Pero mas gusto ni Nico yung ganitong klase na rye bread. Yung hindi masyadong dark. Kaya kumuha din ako. Ito naman is, hindi din siya masyado. Ito siya guys. Itong bread na to, ginawa siya, nakalagay dito na levo to tai kinayuren. It means gawa siya sa sourdough. Ayan. Kaya mga healthy ang mga tinapay nila dito guys. Compare doon sa mga bread na nilulukto ko or binibake ko. Like yung mga pandesal, ganyan. Kasi nga, white bread yon. Pero, ganun talaga. Iba-iba tayo ng kultura, diba? So, kayo kapag example, if you are given the chance to come and visit to Finland and experience their food, you need to try their rye bread. But I don't think so na magugustuhan nyo siya agad-agad. Kasi nga, dark siya, medyo hard, and they come in different kinds of texture. Merong dark, merong light, merong sobrang tigas. Basta iba-iba siya. Parang mga bato. Ayan. Pero ako guys, nasanay na ako. Nasanay na ako kumain ng rye bread. So, yung rye bread na andito sa bahay, 2, 4, 5, 5. Ito pa, 6. So, meron tayong 6 na rye bread. 2 ganito. Tapos, isang resumes na taushiba or full grain. Tapos, yung 3 resumes na ganito. Ayan. Tapos, meron talaga yung flag dyan ng Finland, guys. O yung color blue and white. Kasi, gawa talaga siya dito sa Finland. Sa Finland lang talaga siya na klase na pagkagawa ng tinapay na yan. Tapos guys, last time na naghabiki kami doon is humingi ako ng bird's food. Tapos sabi ko, yung bird's food na binigay mo sa akin last time, sinabi ko doon kay, anong pangalan nun? Yung kahera nila today, na ibinigay ko doon sa mother-in-law ko kasi nga doon sa my stables, doon sa sister-in-law ko guys, is may place doon sa may ilalim ng apple tree na pinapakain namin yung mga pinapakain nila yung mga birds. Kasi dito hindi kami naglalagay ng ganitong klase na bird food. So sabi niya, kung gusto mo, bibigyan pa kita. And binigyan niya ako guys. Hindi lang isa, but 2. So, ayan. 2 siya. Ayan. 2 bird's food na bag. This is 1 kilo. 1 kilo pala ito. Ayan. So, nadalhin na naman natin to doon para sa mga ibon, guys. Tapos, binigyan na naman nila ako ng kape pagkalabas ko doon. Ayan. Meron tayong kape. Tapos, di ba, nagdala kami doon ng ham kay Lola. Kasi alam nyo ba bakit? 2 kasi ang ham na bigay sa akin, guys. Tignan mo naman yan, oh. Oh. So, yung binigay ko kay Lola is yung 3.07 kilograms. Ang andito sa amin ngayon is 2.920 kilograms. Ayan. So, we will be cooking this Daddy for Christmas instead of the turkey ham, and we can cook the turkey on the New Year. Can you give me a tray so it will not get wet here on the table? Yeah. So, ito siya guys. Today is 22 na ng December. So, since frozen ito, kailangan namin itong iso. Pero doon sa loob ng ref, hindi sa labas. It will take, so, like 2 days para totally ma-defrost ito siya. So, hindi na namin ito ilalagay sa freezer. Saka hindi din ito magkakasya sa freezer, guys. Grabe guys. Sobrang tuwa ko nung nakita ko tong ham. Kasi nga, wala talaga kaming planong, ay, this is luton, Maday Daddy, oh.
So, Luton. Nakalagay dito guys, ayan oh, Luton. Hindi nyo na siguro mabasa. Luton means walang bone. So, this is all meat. So, it's easier. Yan. So, lulutuin natin to sa oven pagdating ng 24 because today is 22 of December. Ayan. Tapos, meron na tayong ham. Yung isa, binigay ko kay Lola. Tapos, kumuha din ako ng rosoli, guys. Ito, rosoli. Ito is very Finnish food talaga ito na gawa siya sa different kinds of gawa siya sa different kinds of vegetables. So, meron tayo itong red. Ito is puna yuri or beetroot. Tapos, merong carrots. Tapos, merong pickles. So, mga pickled na ito siya, guys, na kinakain during Pasko dito sa Finland. So, dalawa din ang kinuha ko nito and this will expire on the 24th of December. So, 22 pala ngayon ha, nung nagpunta kami doon sa Haviki. So, kumuha din ako ng dalawa nito. Yung isa, binigay namin din sa mother-in-law ko tsaka sa lola namin. Sila na bahala mag-divide doon, guys, kasi same naman sila ng building. Pati yung isang sister-in-law ko, doon din siya nakatira sa same building. And, yeah, ito. So, hindi na nila kailangan bumili. Though, mura lang naman na to. Mga about 5, siguro 5 euros or 6 euros. Mahal din yun ha. Compare sa lahat ng to na 10 euros lang nabili namin. Tapos, nakabili pa tayo ng ham doon. Oh. Pera pa rin yun, guys. Tapos, sabi ni Lola kanina na bakit daw na andun to sa Haviki. Tapos, meron pang gatas doon, guys, na sa 29th pa ng December mag-expire. Tapos, yung gatas naman na yun is yung very light blue na color na fat-free. Yun kasi yung iniinom ni Lola. Binigay ko rin sa kanya. Kasi meron kaming gatas sa ref. Ayun. So, para hindi din siya masayang. Kaya, ayun. So, meron na tayo nito. Meron complete na yung Christmas namin, guys. Meron kaming tinapay, merong ham, merong rosoli. So, gagawa ako ng mga desserts. Gagawa kami ni Anika ng mga desserts. So, solved na. Okay na yung ating pang Christmas. Tapos, meron tayo ditong raspberries. Andun to sa Haviki, guys. Kasi, mabilis kasing masira ang raspberries. So, definitely, merong ilang piraso sa loob nito. Nakaseal pa to, guys, ha. Yan, o. Sealed talaga yan. So, may pag-abre. I-breakfast na bukas na Anika, guys. Sumsuman lang nila na. So, mabilis kasi masira ang raspberries, guys. Ayan, o. Nakita ko na agad. Though, marami kaming raspberries pa sa fridge. Ayan, o. Sira na to. May ilang piraso na sira na. But, yung lahat na nasa box, dama yan, guys. So, yung isang box nito is 225 grams. Yan. So, magiging pagkain na to sa breakfast tomorrow. Tapos, meron din tayo ditong strawberry. Ayan. Same sa strawberry, guys. Nakaseal yan. And meron niyang mga butas, guys, para makahinga. But the thing is, kapag sobrang tagal na nito sa shelf and walang bumibili, usually ito, nakalagay ito sa mga cold section. Yung naka-ref siya na cold, meron ding hindi kapag summer. Pero usually kapag ito, guys, galing ito ng Spain, Egypt. Galing siya ng Egypt. Galing siya ng Egypt. So, imported ito, guys. Tumagal siya sa shelf. Walang bumili. Kaya, nasira na yung iba. So, ito, buksan natin. Ayan, o. Nalamog na yung iba, guys. Kaya, isa yung nasira. So, yan. Lahat damay yan, guys. Tapon talaga yan sa basurahan. Pero, it's a good thing na meron tayong tuki apu uhudistus na kinokollect nila yung mga pagkain sa mga stores and binibenta nila for 10 euros. Like their own income generating project. And it helps a lot sa amin and sa mga iba pang namimili doon. Tapos, guys, hulaan nyo ano to. Pangit kisang itsura, guys. Para sa iba. Pero actually, this is still very good. And this is plantain. So,
This is very high in starch and this is very good. Actually, pwede ko tong pahinugin. Tapos gawa ko na binignit next time. Ito yung i-ano ko. Kasi ito yung mas malapit sa mga saging natin, guys. Ayan. So, ito pwede ko siya i-pan-fry din or yung plantain chips. Pero dalawa lang kasi ito. Ayan. So, meron tayo ditong dalawa. Ito ano to sa Haviki kasi guys, ganito na yung itsura niya. Ang plantain guys, makapal yung balat niya. Usually, kapag sa mga Asian stores, ganito din talaga yung itsura ng mga plantains na mabibili mo. But, sa standard ng mga fins guys, kapag ganito ang itsura, kailangan na yan tanggalin sa shelf and hindi na siya pumasa dun sa standard. Kaya siya, wala na doon sa mga tindahan. Tinanggal na nila. Tapos, meron tayo ditong, ano to, salami sticks. Salami sticks, truffle, mieto, mako. Oh, light flavored lang siya. And, hindi siya ganun kaanghang. Ito, may nakalagay dito na isang sili lang. Ayan. So, hindi siya ganun kaanghang. So, pwede natin tong snacks. Manood tayo ng TV. Ganyan. Snacks natin. Mga protein snacks. Pwede mo lang siyang lanlanon ba? Dalawang pakete, tag 100 grams each. Ayan. Dalawa. Tapos, last time nakakuha din ako doon ng bean rolls na mga, ganito ba? Yung gagawing, mga croissant. Ayan, oh. Ayan. Tatlo to, guys. Ayan yung isang dun sa ref. So, meron akong 4 na ganito. 3 yung today. Tapos, last time, isa. Hindi ko pa siya naluto. So, meron na tayong 4. Oh, pwede tayong gumawa ng croissants. Lagyan natin ng palaman sa loob. Kaya walang palaman. Diba? Sulit na. So, sarap to guys. Bubuksan mo na lang to. Tapos, ilalagay siya sa lalagyan mo siya ng egg wash, tapos ilalagay sa oven, lulutuin sa oven yun. So, meron tayo nito, pwede siyang pang breakfast or snack natin. So, meron na tayong 4 nito kasi nakabili tayo last time ng isang piraso na ganun. Hindi ko pa siya niluto agad kasi andun lang sa ref. Tapos, meron tayo ditong mga smoothie. Ito, gusto ko to guys, yung mga smoothie. So, and yung botelya nito guys, meron pang 10 cents. Ito dito, oh. 10 cents. So, ibig sabihin, meron siyang panty. Hindi panty guys na sinusuot ng mga babae ha. Panty, ang tawag nila dito guys. P-A-N-T-T-I. Double T-I. Panty. So, meron siyang panty guys na 10 cents. So, meron tayong 5 na ganito. Ayan, 5 siya. So, meron tayong 50 cents na basiyo. Basiyo sa Bisaya. Yung, yung mabenta mo yung bote dun sa mga store. Yung hinuhulog-hulog namin. Tapos, makakuha ka ng pera. Pwede mo papalit dun sa cashier. Kaya pwede mo i-donate. Ayun. So, meron tayong 5 nito. And this is all ananas, pineapple, and cocos. Pineapple and coconut. Ang itong isa naman is banana and mango. Banana, and then meron siyang pineapple and mango smoothie. Tapos yung itong isa is pineapple and coconut smoothie. Ayan. So, pwede na ito pang breakfast or lunch or dinner. Tapos meron din tayo ditong liha fondue or alam mo yung mga fondue, ganyan guys. Yung liha lemi, ano man tawag? Mga broth cubes. Oh, ito lang siya guys in a liquid form or in a paste form. Ayan siya. Product siya ng Maggi. Ayan. So, hindi pa siya expire. So, pwede ko ito magamit sa pagluluto. And then, meron tayong isang paprika. Ito, sweet pepper ito. And then, guys, meron tayong isang cucumber.
Actually, pwedeng kumuha ng maraming cucumber pero isa lang ang kinuha ko kasi yung iba guys, medyo malambot yung dito. Of course, kapag namimili ako sa Haviki guys, hindi lahat talaga kinukuha ko guys. Though, I can take more. Like itong mga cucumber, pwedeng kumuha ng 4 or 5 pero isa lang ang kinuha ko kasi yung pagkapa ko guys, medyo humukon na. Di ako ganahan mga humukon guys. Yung mga gahion, ratong panghuhaon no. Sama sa mushroom. So, sa finish guys, ang cucumber is kurko. Kurko. Pwede din siyang kurko na yung throat. Kurko. Same sila. So, ito, isa lang. Lalagay natin sa tinapay. Tapos, bibigyan ako ng cake paglabas ko sana doon guys. Hindi ko tinanggap din. Kasi sabi ko, kumuha na kasi ako ng sweet na tinapay. Itong Kirepula. Itong bun, itong mga cinnamon buns, mga ganyan. Gusto kong gumawa na ganito next time guys, papakita ko sa inyo. Sobrang dali gumawa nito. This is very traditional Finnish or dito sa Scandinavia na mga buns na meron siyang halong cardamom. Ayan. Tapos meron din tayo ditong, ano to? Lumo Canelli Crunchy. So this is plum and Canelli is, saan mo na sa English? Canelli ay cinnamon. Plum and cinnamon na buns. Tinapay. Ayan. So, ito lahat ang nakuha natin guys. 10 euros lang talaga ang pinayaran natin. And, sobrang tuwa ko talaga guys. Nung nakakuha ako ng itong ham. As in. Nandiyo naman yan. Diba? Sus, grabe. Asa gyud ka makapalit ani guys. And ang sa Finland guys, kapag yung mga ham is luton, it means there's no bones. Mas mahal ang kilo nun compare sa merong bone. So sobrang sulit. And ito guys is galing ito sa Finland guys kasi merong tatak dito na aray bugaka. Ruwaka o masta. Ayan. Yung swan. Ayan. Bugat. 3 kilos ko dito. Pero of course, kapag niluto mo yan, gaya ng pork, mag-shrink man yan siya. But it's good na kakuha tayo guys kasi makakatikim tayo ng ham this year. Ayan. Never pa akong bumili ever since nag-move ako ng Finland guys. Never akong nakatikim ng ham na ako mismo ang bumili. Never. This is the first time din na nakakuha tayo ng 2 ham doon sa Haviki. For 2 years na yata na nag-Haviki Ruwaka kami. Nakakuha or nakabili tayo doon ng ham sa Haviki Ruwaka Paika. Yan. So, yung isa binigay namin kay Lola at sa mother-in-law ko. Tapos yung isa andito sa amin. Pero yung mga ham na nakuha natin last time, yung tawag doon yung kalkuna or yung turkey is andun sa freezer guys. So, hindi pa namin naluluto. Siguro sa New Year na namin siya lulutuin. So, ito na yung itsura ng ating lamesa guys. Nalagay ko na lahat yung mga naiuwi namin sa bahay na mga pagkain na lang galing doon sa Haviki Ruwaka Paika. Hindi kasali dito yung mga binigay na namin kay Lola guys. So, ito na lahat yung para sa amin. And though marami pa to guys talaga. But we are not going to Haviki like after 5 days or 6 days. So, maubos din to. Lalo na yung mga ulam is, yun talaga yung main na mga kinukuha namin and yung mga tinapay. Tapos guys, yung kinko pala, ang tawag sa finish ng ham is kinko. So, lulutuin namin yan sa Pasko. And, yung mga sobra niyan, of course, pwede namin yan siyang iulam. Ayan, so, we will be celebrating Christmas like very simple lang naman guys. Hindi naman kailangan na sobrang puno talaga yung lamesa. Kasi nga, 3 lang kami dito sa bahay, plus si Pimo. So, before, nagsa-celebrate kami kasama yung mga family ni Nico. But, since nga may kanya-kanyang pamilya na, everybody wants to celebrate it sa mga sarili nilang bahay. So, kami din, ganun din. But, of course, we will be sharing some of this sa
kung sino man ang malapit dito sa amin. But we are just so thankful na, tingnan nyo naman, sobrang ganda ng ating mesa guys. And we will be able to give food sa mga birds din natin guys. Kailangan din silang bigyan ng pagkain. Lalong-lalo na ngayon na winter guys, wala silang mapagkukunan ng food. And it's very common dito sa Finland guys na magbigay talaga ng pagkain sa mga forest animals. Yan. So, sobrang nakakatuwa. Marami tayong tinapay, kompleto. May mga pang-ulam tayo. May pang-snacks. Yung salami, may pang-kape. May smoothie. May vegetables din tayo guys. Itong rosoli. Tapos meron tayong isda na meatballs. The fish balls. Ayan. Sobrang kompleto na. Diba? Nakakapanghinayang kung lahat ng to is mapupunta lahat sa dumpster guys. Kasi nga, diba? Sobrang sayang. Pwede pa naman itong kainin. So far guys, hindi naman kami nagsumasakit ang tiyan namin dahil sa pagkain namin ng Haviki talaga. Sa totoo lang. Sobrang sulit talaga guys. Tingnan nyo naman. Oh, daming pagkain. No? Kasi ko hindi manambok guys. Kaya kami, tumataba talaga kami ni Nico. But iniiwasan din talaga namin yung mga sweets, ganyan. Kaya, ang lagi namin ginagawa, tikim lang kami, tapos pinamimigay namin. Ganun ang ginagawa namin madalas. Also, guys, I know some of you will be commenting na, may trabaho kayo, ba't kayo pumipila pa doon? Bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Kung kayo din na andito guys, gagawan nyo rin ng paraan para makatipid kayo guys. Though, foreigner ang aking asawa guys, nagtitipid din kami. Uy, hindi pwede nga, dunya ta dari. Kasi tuunin nyo na mo. Di ba may mga dato dari guys. Kaya nga nagtatrabaho diba, para kumita. But, gaya nga ng sinabi ng isang kakilala ko na Finn na, bakit hindi bumili doon kung pwede naman? Hindi naman siya pinagbabawal kasi open naman yun para sa lahat. Kung sino ang gustong mag-consume ng Haviki Ruaka, pwede kayong pumunta doon guys and pwede kayong bumili for worth 10 euros. Pumila lang kayo doon. Pumunta kayo doon sa time na open sila and you'll be able to buy food. Just bring your bag and 10 euros na cash. And pwede kayong bumili. So, nakatipid na kami. Nakapag-save pa kami ng mga food, guys, na hindi siya mapupunta sa dumpster. Diba? So, bakit hindi? Diba? Wala namang masama dun. Masama ba kung nakatipid kami? Masama ba kung na-save namin yung mga food na yon instead mapunta sa dump sites and hindi makonsume? Diba? Masama ba yun? I don't think so. And so far, 2 years na kaming kukonsume talaga ng mga pagkain na nanggaling sa Haviki Ruaka. Wala namang sumakit ang tiyan sa amin dito sa bahay, guys. We are all fine. Okay kami. Walang problema. Isa sa mga problema lang siguro is nag-gain kami ng weight. But that's okay. Kasi, pag winter naman kasi, guys, we need to fuel our body a lot. Lalo na ng protein, guys. Sa amin, ha? Yung iba naman yung diet nila. Kasi kami guys, palagi kaming nasa labas din kapag winter. Hindi ko man siya nakukunan ng video lahat guys. Kasi nga pag nag-hunting kami, I know hunting is very boring, maghintay lang, ganyan. We walk a lot sa labas guys. Walking is life kami dito and malalayo yung mga nilalakad namin sa loob ng gubat. Or kapag nag-hunting kami, kaya ganon. Kailangan namin ng sustansya. And also, si Anika, she's growing. She needs protein. Yung mga pagkain naman na nakukuha namin doon sa Haviki, guys. Hindi naman ako kumukuha lang basta-basta na para lang may maipakita na ganito karami. Kasi nga, ayaw ko rin na magsayang. Kakapagod kaya guys, nung pagdating mo sa bahay, titingnan mo siya. Kasi ito hindi pa namin gusto ang lasa nito, ganyan. Tatapon namin siya. So, tinitingnan ko rin. But, from time to time, may mga pagkain doon guys na unusual para sa akin. Never ko pa siyang natikman. Ayun, kumukuha talaga ako. Like today, marami doon mga curry na naman. Mga bagong batch na naman guys ng curry and yung mga Christmas casseroles, mga Finnish casseroles na yung luto na siya, yung mga porka na latiko, lantu latiko, ano pa bang meron doon? Maksa latiko, ano pa bang meron doon?
Basta, lahat yung mga casseroles for Christmas food. Marami, pero hindi ako kumuha nun. Tapos sinabihan ko rin si Lola na, meron nga din doon yung mga casseroles nga. Sabi niya, ay talaga? Tinatapon nila yun. Sabi ko, tapon na yun siya. Pero hindi ako kumuha kasi nga, hindi ko rin gusto yung lasa nun, guys. Okay naman siya, pero for me, it's just too boring yung flavor niya. Kasi, ano siya, yung basta-basta gimash siya ng patatas, tapos meron siyang additional na milk and something. So, mas okay pa sa akin na kumain na lang ng boiled potatoes. Tapos yung mga carrots, guys, nilagyan siya ng puro risi. Yung meron siyang rice, nagawa sa yung nilalagay namin sa porridge. Hindi ko kasi gusto yung lasa nun, kaya hindi ako kumukuha, guys. Kasi ayoko na pagdating sa bahay, papakita ko sa inyo, tapos after hindi na marami i-consume. So, napaka useless lang, di ba? So, kaya, hindi talaga pare-pareho yung mga araw na nagpupunta kami doon sa Habiki na minsan marami, minsan hindi marami. Kahit pabalikan nyo yung mga previous videos ko, guys, noon pa, ang mga videos, mga 2 years ago na mga videos, lahat ng mga Habiki Ruwaka namin, guys, is hindi talaga ako yung basta lang kumukuha. Maraming mga saging nga doon, guys, pero hindi ako kumuha kasi nga, yung mga ano na sila, guys, yung sobrang lalata na saging. Tapos kapag kumuha ako nun, and I know dito sa bahay, guys, marami pa akong pwedeng maluto na mga pastries and cakes, madadagdag na naman yung mga saging. So, maybe next time kukuha ako nun para makagawa ako ng banana bread. And, ma-frozen ko siya para sa smoothie, ganun. Pero today, hindi ako kumuha, guys, kasi hindi ko na rin siya kayang bitbitin. Isipin mo, 2 ham ang andun sa bag ko. So, 3 kilos ng ham. So, 6 kilos. Plus, yung mga ibang pagkain pa na nakuha ko doon or nabili ko doon, guys. Hindi ko na siya kayang bitbitin. Kasi nga, isa lang ang pwedeng pumasok doon sa loob. Hindi ka pwedeng magdala ng kasama na siya yung taga-bitbit mo. Hindi pwede kasi doon sa loob, guys, is masikip na siya. Kaya hindi rin ako nakakakuha ng video kapag andun ako sa loob talaga. Kapag turn ko na kumuha ng pagkain kasi yung isang kamay ko is nakahawak doon sa mga bags. Tapos yung isang kamay ko is yun yung ginagamit ko pang kuha ng mga pagkain doon sa mga boxes. I know it would be nice to show it to you, but I don't have that extra hand, guys. Maganda sana yun yung kagaya kay Kuya Kiro na yung kanyang tawag nito, yung kanyang camera is meron siyang parang necklace niya. Pero wala man akong pambili ng ganun, guys. So, hindi rin muna akong mag-invest ng mga ganun. I'm happy with what we have now. So, it's okay na to. So, actually, doon sa loob, mahirap talaga kumuha ng video, guys. Kahit na kasama ko sila Carlos and Elisa before, nagpupunta kami doon. Mahirap kumuha ng video, lalo na kapag turn mo ng kumuha, guys. Kasi mabilis, kasi may mga tao kasi naghihintay din sa likod na kailangan mo ring bilisan ng konti yung galaw mo doon sa loob, guys. Kasi nga, mahaba ang pila. And today, it was very cold. So, it would be better na lahat ng mga tao na nandun sa labas is makapasok talaga sila para makuha sila ng warmth. Kasi nga, malamig sa labas, guys. It was -7, Daddy, no? Today it's -7. Actually, outside there's a lot of stars. It's very bright. The sky is so bright because of the stars. Meron akong nakitang part na nag-color green siya, guys, na merong aurora, but hindi siya ganun kalakas. But I think in the midnight, sa midnight mamaya, guys, mas malakas siguro yung aurora. Pero I don't know kung lalabas pa ako by that time, siguro hindi na. Ayun. So, yan lang for today's vlog, guys. Abangan nyo na lang yung pagluto namin ng kingko. Definitely, si Nico ang gagawa niyan. Kasi, hindi ako marunong. How you make the kingko, Daddy? Is it like a per kilo? 1 kilo is 1 hour. 1 kilo. I have used sometimes like an hour and 15 minutes. Hour and 15 minutes per kilo. So, this is 3 kilos. So, it's like 3 hours and 45 minutes. Something like that. Or 2.5 or 3.5. Yeah. Let's see, guys. Basta, papakita namin sa inyo yung handa namin pagdating ng Pasko. And I'm so thankful, guys, na hindi namin kailangan bumili sa tindahan talaga.
ng maraming ingredients para makapagluto ng mga pagkain para sa darating na Pasko. Simple lang naman ang Pasko namin dito guys, as long as magkasama kami and hindi nga kami bumili ng gifts namin sa isa't isa ni Nico guys. Hindi kasi siya para importante sa akin na yung ganun. Ang importante is yung kay Anika, yun lang. So, abangan nyo na lang yung mga upcoming vlogs namin and thank you so much sa inyong lahat sa patuloy na panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe guys sa aming channel. Kung nagustuhan nyo po yung vlogs namin guys or itong vlog na to, if you appreciate na nagtitipid kami ng, nakakatipid kami ng pera and we've been a little bit wiser sa paggamit ng pera guys. Dahil nga doon kami sa Haviki namimili. Please do subscribe to our channel. Abangan nyo po yung mga upcoming vlogs namin about dito sa countryside. Yung mga gagawin namin sa forest, ganyan. Kung mga gala-gala namin dito. Simple lang naman. Ganun lang naman yung mga vlogs namin for now. Doon lang siya umiikot. Kasi nga, seasonal din talaga yung mga uploads namin guys. Kasi nga, we have different seasons. So, pag winter, wala talagang masyadong ganap. Ganon. So, we will try to post as much as we can. And sana po, abangan niyo po yan. Thank you sa inyong lahat. We will see you again next time. Hey, hey! Hei hei. Is it warm now? On se kyllä. I think that's enough. Joo. Imo's waiting for her food.